Magandang araw po sa ating lahat at eto na naman po tayo at panibago pong episode. Ang ating ipaliliwanag at, ating parang maunawaan niyo kung ano ang kilos ng mga espiritual. Alam niyo ang espiritual meron din pong level-level 'yan. Merong malakas, merong mahina, pero sa akin ho kasi talagang malakas na ang mga kasi ako ho talaga ang hahanapin niyan kasi ako ang kanilang ano, kalaban talaga, nakikialam ako doon sa ibang mga ginagawa nila ng masama. Kaya ako talaga ang kanilang, sabihin na natin yung totoo, hahanapin. Alam niyo minsan isang araw, nagulat po ako dahil, yung anak kong bunso, biglang sumakit ang tiyan. Ako po kasi 'pag nagpainom ako ng tubig, isang inuman lang 'yan tanggal. Pero nagulat ako, nagsimula kami ng 1:00 natapos ako ng 3:30 ng madaling araw. Madaling salita natanggal ko naman ho. Pero ang pinagtataka ko bakit ang tibay. Alam niyo kinabukasan nanggalugad ako doon sa aking bakuran. Yung buong bakuran ko may daan ng itim na langgam. 'Di bale sana yung itim na langgam isang hilera lang. Hindi po, ang kapal nila siguro mga 2 inches na dikit-dikit sila. Imbis na isang linya lang, naku mahigit 20 linya dahil nasa mga 2 inches ang kapal nila. Ang nakapagtataka, wala hong matamis doon sa bakod namin. Paikot po ng bakod. Tapos namahay sila doon sa aming puno sa harapan ng gate. Kasi yan ho talaga diyan puwepesto. Yan ho, kanilang mga ginagamit para malinlang ang kagaya ko. Pero alam nyo ba, pinaguhuli ko. Meron akong video, pakikita ko sa inyo kung paano ang kanilang ginagawa. Pero ito, maniwala kayo, nasa 4 na tabo ang nahuli kong langgam, ang napatay ko. Pag pinagsama-sama po talaga, nasa 4 na tabo. Panoorin nyo. Nandito yan ang tanong, ba itong lugar na yan dito sa puno, dyan sila namahay. At yan, mapatay na rin kami yan. Eto ang gate. Dyan sila namahay, ibig sabihin, merong nakalagay dyan na daanan nila. Daanan ng espiritual. Dyan sa ilalim ng puno yan. Tingnan nyo kakapal yan. Yan pumasok dito. Kasi ito gate to. Dyan konektado yan hanggang dito. Kaya kung nakita nyo yung itim na yan, yan mga patay na langgam yan. Mga patay na langgam din yan.
Tingnan nyo kadami. Iyan, dito poste to ng gate. At poste yun. Sa nakakaintindi, nandyan sila sa daanan nyo. Ayan po, nakita nyo po yung langgam. Hindi po ordinaryong basta na lang magkakaroon ng langgam na ganyang karami. Yan ho, elika ng itim kung paano lilinlangin ang kanilang mga kalabang puti. Napakarami po niyan. Saka talagang magugulat kayo, no? Nung una, sinusunog ko lang ho ng torch yan. Pero pag tinalukuran ko, hayan na naman. Di ibang pamamaraan naman ang ginawa ko para mapatay yung mga langgam na yan. Ayan nyo, makikita nyo pag sinum ko, makikita nyo na yung pala ay langgam. Alam nyo yung mga ganyan, marami ho talaga silang pamamaraan. Ang totoo niyan, isang araw, nagulat na lang ako, may dumi ng hayop, ibon sa aking motor. Na imposible namang sa ibon dahil pag ibon, syempre may haluhong puti. Pero ito brown, saka maamoy. Nagtataka ako, bakit nandoon sa upuan ng aking motor. Lumipas ho 2 araw, ayan na naman, meron na namang dumi ng hayop doon sa aming upuan na nakita ko yung pagkakadumi hanggang doon sa may paanan ng upuan, sagad. Di sabi ko, ito'y galing sa taas. Nung tingnan ko at pinag-aralan ko, yung dumi nga na nanggaling sa taas nang galing. Sa truss. Kasi yung truss, may sariling dumi ng hayop. Kung ako pag magbabase sa pag-aaral na ito ho'y kwago. Dahil ang kinakain ng kwago, puro po mga daga. Kaya mabaho ho ang kanilang mga dumi. Ngayon, ang tanong, Karen, nagagamit ba ng itim yan? Nagagamit po ng itim yan. Dahil ang kwago, sa itim ho, sa gabi. Lumalabas yan. Pero yung iba, hindi ho naniniwala. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ito'y ayon lang sa naniniwala. Ito'y nangyari nung ako'y maliit pa. Siguro ang edad ko noon, mga 12 anyos. Pinibili ako ng tatay ko ng pagkain ng manok. Habang naglalakad ako, siguro mga 6:30 na po yun. Nakita ko may humuhuning kwago sa himpapawid. Nung tingnan ko kwago, kasi makikita nyo putol ang ulo Ngayon, kinabukasan, meron doon sa looban, sa isang compound, na sinasabi nila, dinapuan daw sila ng kwago. Alam nyo, ang namatay doon sa looban na yan, nagdire-diretso po. Pagkamatay ng isa, may mamamatay na naman. Ang pag-aaral ng mga iba doon, dahil doon sa kwago, para silang may sumpa. Yung looban na yon. Pero ang hirap pong paniwalaan. Ang sa akin lang ho, ang masasabi ko, yan ho talaga nagagamit ng itim. Ngayon, kinaumagahan, pagtingin ko, hanapin ko ang likha ng spiritual doon. Pero alam nyo, nung lilinisin ko na, kasi mararamdaman ko yan, pag may spirit pang naiiwan, makikita ko yon. Pero malinis na ho Hindi ho tumalab ang ginawa sa akin ng kwago. Bukod doon, minsan nasabi ko sa aking asawa na meron tayong kalaban, meron akong kalaban na nandito na sa loob ng bahay. Alam nyo ba na pangalawang araw napakarami pong limitaw na mga bangaw doon pa sa aking altar. Napakarami po, nakakadiri. Alam nyo, naubos ko yung bangaw 4 na araw.
Papatayin ko, ilalagay ko sa kupita, susunugin ko. Inabot po ako ng 4 na araw bago po maubos yun. 4 na araw akong nagpapatay, magtatago. Kinabukasan ng umaga, makita nyo, nandun lahat sa mga altar ko ulit. Ang pinagkakaiba, hindi niya madapuan yung aking mga santo. Dumadapo lang sila sa gilid-gilid ng santo. Pero sa mismong santo, hindi sila makadapo. Ito ang sinasabi ko, sabi ko nga sa misis ko, ito yung sinasabi ko sa iyo na ang aking mga kalaban nakakapasok na dito sa loob ng pamamahay ko. Siyempre, tanggal. Ibabalik ko sa dati na maging malinis ulit yung bahay ko. Nagtagumpay naman po ako. Dito po kasi talagang ako talaga ang hahanapin ng mga may kalamang itim dahil pakikialam ko sa kanilang mga ginagawa ng masama. No, ako na lang ang kanilang hahanapin. Napakarami po 'yan. Doon po sa ito ngayon ko pa lang sasabihin, ewan ko kung nasabi ko sa nakaraang kong mga episode. Bibigyan ko na ho kayo ng pangalan. Si Mayora Johnny po. May lumapit sa akin, kako si Mayora Johnny, meron niyang sakit. Ang problema dyan, meron pang kumukulam dyan. Habang may pagkakataon pa, gamutin natin. Ginawa nitong tao, pinaalam kay Mayora Johnny. Ang sabi naman ng Mayora Johnny, sabihin mo na lang, kung pwedeng gamutin niya na lang ako nang hindi ko siya kinakausap. Pero nasa Biblia po ito. Lumapit po kayo sa akin at kayo'y aking tutulungan. Ang paglapit po sa akin, sa itaas na rin po paglapit yun. Hindi po mismo sa akin kasi ako lang din po ang ginamit ng itaas. Madaling salita ay na po, nangyari na yung sinasabi ko. Nangyari na po yung sinasabi ko. Hanggang sa nakakalungkot man, bumigay ang katawang lupa ni Mayora Johnny. Alam nyo, ako'y nakidalamhati din nun dahil lahat po nang nagpunta sa akin, mga taga-Bukawi, na gusto talaga nilang ma-save, pero wala na kako tayong pagkakataon. Late na. Hanggang sa isang araw, meron nung nagpunta sa akin na sinasapian. Ang sabi niya sa akin, buhayin mo anya yung 3 kasama ko at pag hindi mo binuhay, babalikan ka namin. Alam nyo, sabi niya sa akin, nag-transfer siya doon sa isang bata na yung bata ang nagsasalita. Sabi ng bata, pumasok siya sa bata eh. Sabi ng bata sa akin, pinatay mo mga kasamahan namin. Buhayin mo. Ngayon, nagpunta kami sa Santa Maria para magpatulong sa mas malakas na mangkukulam. Sabi ko ngayon doon sa pumasok sa bata, yung malakas sa Santa Maria nakakalaban ko na, buti kung tulungan ka nun. Hindi nga ako tinulungan. Kaya ginawa ko, nagpunta ako ng Cavite. Lahat ka ako ng malalakas sa Cavite, nakakalaban ko na yan. Buti kung may tumulong sa'yo, wala daw din tumulong. Alam nyo, sabi niyo sa akin, yung pang-4 na hininga nila ng tulong, ang sabi, bakit hindi nyo operan? Alam nyo, nung nakipag-usap sa akin, ang unang offer, bibigyan ako ng 8 punerarya. At bibigyan ako ng 1,000,000 patay. Hindi ako naniniwala na hindi ka namin kalahi. Bigat naman nun. Mga aswang naniniwala sila na sila daw kalahi ko. Ang sabi ko ngayon, sige, gagawin ko yung gusto nyo. Sa isang kondisyon din. Ano anya yun? Huwag na kayong gagawa ng masama. Hindi raw talaga pwede. Yun kasi sumpa sa kanila. Hindi raw pwede silang gumawa ng mabuti.
Pagdating ng 2 araw, ayan po dumagsa na, napakarami. Kasi 'yan ho, maglalaban kami sa katawan ng bata. Kasi papasok sila dun sa bata, papagamot sa'kin ng tatay yung bata, papagamot sa'kin yung bata, doon kami maglalaban ngayon. Hanggang sa ang natira na lang, isang aswang na lang ang nasa katawan ng bata. Ang sabi ko ngayon doon sa nakausap ko na nasa loob ng bata, "Oh, hindi ka ba aalis diyan o papatayin din kita?" Alam niyo ang sabi sa'kin, "Hindi ako aalis dito hangga't hindi mo binubuhay ang nanay ko at tatay ko." "Eh, taga saan ka ba kako?" Siya daw, taga Cotabato. Tingnan niyo. Sige, usapan natin 'pag binuhay ko tatay at nanay mo, aalis ka na? Opo. Eto nanay mo. Alam niyo sabi sa'kin, "Nandito po nanay ko, tatay ko na lang po." Eto tatay mo. "Nandito na po tatay ko." Ang usapan natin, aalis ka kapag nailabas ko na ang tatay at nanay mo. Alam niyo biglang boom! Naging matino yung bata. Marami ho talagang hiwaga na yung iba ho kasi hindi ko na magawan ng video. Pero patutunayan ko sa inyo, once na merong gumagambala sa inyo, ang talagang yan ho ang senyales ng may gumagawa sa inyo, hindi mapagkatulog sa gabi. O may gumagalabog sa sa bubong o sa kisame, may naglalarong daga. Senyales ho yan na may gumagawa sa inyo. Mabalik tayo doon sa sinasabi ng bata na mag-o-offer sila sa akin kasi yung bata sinapian ng aswang na bibigyan daw ako ng mga tinatawag nating mga punerarya at 1,000,000 patay. At sinasabi niya nga na hindi siya naniniwala na hindi nila ako kalahi. Pero naramdaman ko na sila ang may kinalaman sa pagkawala ni Mayora Johnny. Kaya diretso ko silang tinanong, "Kayo ang pumatay kay Mayora Johnny, ha?" Alam niyo, umamin sa'kin, "Kami nga." "Hindi ka ba natatakot sa amin?" Yun ang sinabi sa akin. Sabi ko, "Ba't ako matatakot sa inyo?" Sabi kong gano'n. Ngayon pangalawang araw 'pag hindi mo binuhay yung kasamahan namin, dadayuhin ka namin dito. Alam niyo ang dumayong aswang, mga taga Zamboanga pa. 'Yan kung kailangang ilabas ko yung mga taong nakaranas niyan, puwede kong ilabas. Kaso sa ngayon siyempre hangga't maaari hinihingi din natin yung pagpayag nung mismong, pamilya nung mga naapektuhan. Pero maniwala po kayo, totoo po lahat ng sinasabi ko. Magandang araw din po sa inyong lahat at mabuhay ulit kayo.